Hi guys, kakauwi lang galing trabaho. Isang oras lang yung overtime namin, hanggang 8 to 6. So everyday lang 1 hour overtime, okay na yan guys. Tapos may pasok ng Sabado, 4 na Sabado sa isang buwan, okay na yun. Mahirap din kasi pag sobra-sobra yung OT, nakakapagod din. Tapos parang hindi mo na na-enjoy yung buhay pag puro na lang trabaho. Ayan, tala, kain tayo guys. Ang ulam ko nga pala ngayon, eto, kinisang ampalaya. Kapag summers dito sa Korea, may mga nagbebenta ng ampalaya. So kaya bumili tayo. Ano nga pala to, nabili ko 8 nun, o 250 pesos. Pero napakaraming binigay ni Ajoshi. So ngayon, bumili rin nga pala ako ng manok guys. Ito, pakita ko sa inyo. Yes. Ito nga pala yung binili kong manok, para may gulay tayo sa ano. Ayan guys, yan yung binili nating manok. May gulay tayo sa manok. Kaya guys, kain tayo. So nakakagutom na rin. Malapit na nga pala ang Chuseok dito sa Korea. 6 na araw na walang pasok, o 6 days ang vacation. Seven years na nga pala tayo dito sa Korea. Sa shipbuilding nga pala ako nagtatrabaho. Pero under ako ng manufacturing. Parang sa shipbuilding lang kami na-assign kasi yung company nga namin. Sa shipbuilding yung trabaho. Ang ginagawa namin sa barko, yung sa insulation, spray insulation guys. Kakabalik ko na nga lang pala galing Sincere. Naka 1 year na rin ako sa Sincere ko guys. Dati sabi ko 3 years lang. Tapos sabi ko, sige pa nga, extend pa nga ng 1 year and 10 months. Tapos nagkaroon pa ng nagbibigyan pa kami ng visa na 1 year dahil nga sa corona. Yun, nakuha pa rin natin yan guys. Thankful tayo kasi mahirap kasi mag-isip ng 6 years, ng 4 years pa, ganoon. Dapat talaga wag mo muna isipin yung 4 na taon pa. Dapat one at a time lang para hindi masyado na sa isip mo na matagal pa. Para hindi mo na na matagal pa hanggang sa natapos mo na yung kontrata. Ang kagandahan talaga dito sa Korea, pagkatapos mo yung kontrata talaga, yung back pay. Pag kinuha mo na sa airport, dollars talaga, ang kapal ng dollars. Siguro yung mga bagong pasok ngayon dito sa Korea, ang makukuha nila nasa, pag natapos nila yung 4 years and 10 months, siguro may higit 1 milyon ang makukuha nila.
Kasi malaki na ang sahod ngayon. Dati kasi nung dumating ako dito sa Korea, ang late pa lang ng sahod, 1.2 million noon. Nasa 60,000 pesos pa lang. Pero ngayon, nasa 80 na. So, mag-aaral ka lang. Kung gusto mo talaga makapunta rin sa Korea, mag-aaral ka lang na mag-aaral. Tiisin mo lang. Ako dati, sa trabaho, habang nag-ooperate ng machine sa Pilipinas, factory worker ako dati sa Pilipinas. Sa ilalim ng job order, merong nakasingit na mga Korean vocabularies. Tapos after work, pahinga lang ako sa SM ng mga 1 oras, tapos diretso na ako sa school sa Korean language. Tapos alas 10 na ako nakakauwi ng bahay. Tagaan lang talaga pag ang pag-aapay sa Korea. Sulit naman pag nakapunta kayo dito. Tatanungin nyo kung kamusta ba ang trabaho sa shipyard. Depende naman kasi sa mapupuntahan mong trabaho, sa posisyon, saka sa katawan mo or kakayahan mo. Siguro mahirapan ka kung ang trabaho mo ano sa Pinas. Kunwari, ang trabaho mo sa Pinas yung sa opisina ka, parang computer lang hawak mo. Pag nagtrabaho ko sa shipyard, maninibago siguro yung katawan mo kasi more on physical eh. Tapos expect mo na pag sa shipyard ka, handa mo na yung tuhod mo, akyat baba ka ng hagdan, sawa ka sa hagdan. Siguro mga 6 floor ang aakyatin nung 6 na palapag bago ka makapunta dun sa barko. Tapos minsan may mga karga ka pang mapigat na ano. So, alam niyo sa shipyard, marami nagkatrabaho matatanda na. Kaya pwede mo rin silang gawing inspirasyon kasi sila nga, matanda na, kinakaya pa. Tayo pa kaya na mas bata pa. Meron pa nga mga matatandang babae na nakakaakyat pa sa hagdan. Sumusuot pa sa maliliit na ano, na espasyo. Pipintura. Busog na ako ah. I-upload ko na itong video na to, hindi ko na i-edit. Basta, kung nag-aaral ka ng Korean language ngayon, tagain mo lang yan, may mapupuntahan yan, ako na nagsasabi sa'yo.
Lahat ng nakapunta rito sa Korea nagtiyaga, nag-aaral. Kaya kung magtsatsaga ka rin, malaki chance mo na makapunta rin dito. Dito naman kahit wala kang experience, pwede. Dito ka na matututo. Yun lang guys, maraming salamat sa nanonood ng video na to. At kung bago pa lang at napanood mo tong video na to, sana i-like mo tong video na to. Tapos mag-comment ka lang kung ano yung mga gusto mong malaman at willing akong sagutin yan. Click mo na yung subscribe button nang sa ganun lagi ka ma-update kung may bago akong upload na videos guys. So maraming salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli.